ang pambato ng pinasa si Chelsea Manalo ay hindi nakapasok sa top 12 ng Miss Universe 2024. Maraming nasad, lalo na ang mga fanay ng mga beauty contest dahil hanggang top 30 lamang daw pumasok ang Pinas. Ang issue, pagdating sa mga beauty contest, lalo na sa mga international contest, paano ba dapat natin tanggapin ang pagkatalo ng ating pambato? Quizmates, anong opinion nyo dyan? Yes, Mama Ox, may masasabi ang ating kapitbahay dyan na si Louie. Ano nga bang masasabi mo dyan, Louie? Nakakapanghinayang lang na hindi nakapasok ang ating pambato sa kahit sa top 12 man lang or kahit sa top 5. Normal naman sa atin na yung mga pambato natin na manghinayang, lalo na kung hindi ito nakakapasok sa mga top. Sana nga man lang nakapasok siya kahit sa top 5 or even sa mag-title sana. Deserving naman niya dahil matalino naman talaga si Chelsea. Ayan, may nasabi. Eh, dyan kaya, Ton, anong masasabi dyan? Maganda opinion ni tatay, pero yung kambal ko, ano masasabi mo? Para po sa akin, okay lang na matalo sa Chelsea. Kasi normal lang naman yun sa atin eh. Tanggapin na lang natin yung katotohanan na meron talaga mananalo at mas better. Pero masabi lang, di ba? Parang wala. Positive lang. Ganun na tayo. Taray ni kambal ah. Kid! Ayan, maraming salamat sa mga opinion nyo at dahil dyan, meron kayong regalo from Sulit TV powered by TV5. Ayan, mas mapapanood nyo na ng malinaw at widescreen ang quiz mo sa at iba pang TV5 shows. Kaya naman, back to you, Mama Ogs. Ay nako, iba-iba talaga opinion ng mga tao, no? Pero sa akin dito, ang aking quiz motto o natutunan sa issue, sa totoo lang, nakakasad at nakakadismaya pag hindi nga nakakapasok ang pambato natin, lalo na pag feeling natin ay deserving naman siya. Favorite line ng mga Pinoy na nakatutok madalas cooking show yan. O kaya naman, walang magpa-parlor, sarado ang salon. Di ba ganyan? Pero ang take ko dito, ganun talaga ang life. May mga pangyayari sa buhay ng tao na hindi natin inaasahan. Huwag na nating i-bash yung ibang pambato ng iba't ibang bansa. Tapos ngayon, binabash si Michael Cinco. Dahil, di ba, hurado si Michael Cinco, hindi man lang daw tinaasan ng score ni Chelsea. Aba, si Michael Cinco, kinumpara pa kay Marian Rivera. Buti pa raw si Marian Rivera doon, kaya nag-top 5 ang Pilipinas. Nakakaloka. Eh, kung feeling nyo naman, unfair ang desisyon, di mag-apply kang judge sa next Miss You. Di ba? Pero imagine, Tama! out of 125 candidates, aminin nyo, nakapasok pa rin si Chelsea Manalo sa top 30. Kaya wag nang choosy. Hindi naman araw-araw Pasko. Let's congratulate Chelsea for giving her best. Doon naman sa mga online news, be sensitive naman. Huwag nyo namang baguhin ang apelyido ni Chelsea porque hindi siya nanalo. Hindi yan ikauunlad ng pagkatao nyo, Day.